susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sir, may kwento ko sa inyo. May tatanong pala ako sa inyo. Dito po sa atin sa latest palang araw sa atin mga kasandigan ng bayan dito pa rin sa Laguna TV. Pero dahil po dyan, dahil po kapistahan ng ating maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod si Chris Sanji. Magandang umaga, pagpalain po ang lalawigan ng Laguna. Okay, nagbabalik tayo sa ating programa sa Kasandigan ng Bayan. Ako pa rin yung lingkod si Chris Sanji. At kasama ko pa rin. Siyempre po, Danica Gabriel. At ngayon, kasama na natin ang ating kapitapitagang abogado ng bayan ng siyudad ng Cabuyao. At siyempre, makakakwentuhan natin sapagkat magkakaroon po ito ng regular segment dahil po ito po naman ay pro bono ng abogado. Ay, baka wala magbayan dyan. Wow. Na-miss ko yung parang payong legal. Siyempre, yung payong legal. At ito na po ay pangungunahan ng... may ginagawa ko lay a opinya yun Nakalagay doon, ang plano ko doon, legal advice ni Opinya. LAO. Kaya yun ang plano ko doon, legal advice ni Opinya. Kaya dahil nandiyan na, pababatiin muna natin ng napakagandang umaga ang ating masipag na outstanding, sabi ko nga outstanding counselor, sapagkat nakikita niya naman doon sa TV natin kung paano niya idepensa at suriin ang ating budget na para sa ating taong bayan. Hindi po ito para kanya, ha? Ito pong budget na hinihimay doon ay para sa kapakanan ng mga estudyante, para sa kapakanan ng mga kalusugan ng ating mamamayan sa lungsod, para sa mamamayan na kailangan na may maayos na kalsada at maayos na pamumuhay doon sa lungsod na pinagmamalaki niyang Cabuyao. Magandang umaga, Attorney Leif Opinya. Magandang umaga po. Magandang umaga, Kuya Chris. Sa lahat po ng nanonood sa umagang ito dito po sa lalawigan ng Laguna, isang mapakagandang umaga po sa inyo. Kamusta po ang Cabuyao? Akala ko yung sinabi mong outstanding. Magkatayo sa class. Ako yun, kasi nung nanood ako ng session nyo, standing ako. Dahil ang daming nanonood Ang daming nanonood. Hapon, maraming natutuwa. Part 1 pa lang yun, ha? Part 1 pa lang po yun. At natutuwa po ako at nire-record, ito po for the record, at ako po mismo ang kausap ni Consiel Jimenez, ni Kokoy. Yes. Ay natutuwa siya sapagkat balanse ang ating pagko-cover ng ating cable TV doon. At sabi niya nga sa akin, pare baka pwedeng sa susunod sa harap naman. Sabi ko, di ba meron kayong di ayusin niyo na lang. Nasa sa inyo ho yun. Pero ang importante po dito, naririnig po ang magkabilang panig. At ako'y congratulations kay Vice Mayor Heculea sapagkat napaka smooth ng kanyang pag-handle ng ating session. Napakaganda kasi walang pinuputol. Nakikita mo kung ano talaga yung isinagot. Hindi, may pinuputol doon kapag recess. Pagka-recess. Kasi nagmimerienda sila doon makikita na sila nagbimerienda ng ano ba mga minimerienda nito mga to. Okay. Kamusta po ang session natin? Parang iba ang session noon sa mga nagiging session ngayon sapagkat ngayon talagang pinag-aaralang mabuti yung mga batas natin. I mean, yung mga budget. Kagaya ngayon, kailangan po dapat ma-approve na yung budget pero up to now yata ang lungsod ng Cabuyao hindi pa approve ang budget. Yun na po ang malaking tanong at bakit? Kailan po? Kasi ng batas natin, yung regular budget pag naipasa is dapat tapos na siya nung nakaraang taon. Siyempre. Ngayon, pero sinasabi naman din ng batas na kung sakaling hindi matapos, binibigyan yung sanggunian ng 70 araw upang suriin, pag-aralan, balangkasin yung sa tingin ng sanggunian ay yung tamang pag-aatado ng ating tao ng budget. Yun po yung ginagawa ngayon ng sanggunian pangusod ng Cabuyao. So, nung nakaraan talaga, tama yung sinabi mo, Kuya Chris, na hindi nabibigyan ng sapat na pagsusuri yung budget. Sa mga dahilan na nagkakaroon kasi ng na wag na lang pag-usapan to. Total, dito naman napag-aralan na daw ng department heads. Well, with due respect naman sa ating mga department heads, tama naman na napag-aralan dapat nila. Ngunit hindi naman pwede namang alisin yung karapatan naman ng sanggunian na pag-aralan kung ano naman sa pananaw ng sanggunian yung tamang
pagbabalanse ng budget. Kasi nasa batas din naman yon, dapat magtulong yung sa side ng executive, which is the mayor, at yung department heads, at yung legislative, which is the sanggunian, para masiguro na yung budget ay balanse at kayang ma-attain at angkop dun sa national na purposes nung buong bansa naman. Alam mo, attorney, ang akin dito, kaya word ay sangguni ang panglungsod eh. Kasi ang ating mga kababayan, syempre sa buong nasasakupan ninyo, may mga nais din silang isangguni at nakikita nyo at nalalaman nyo sapagkat kayo ay direkta sa tao. Alam natin na tinatanong kayo, magkano ba ang budget nyo sa DSWD? Yun yung sinasabi ko kanina sa unang party natin. Baka naman mas kailangang dagdagan pa ng budget itong DSWD bukod sa Office of the Mayor na merong direktang supervision sa DSWD. Ano ba ang manggagaling mula sa sangguniang panlungsod? Ang sabi ko nga, kung meron sanang gano'n na pondo na nakalaan halimbawa sa DSWD na meron din ang mga konsyal at ang Vice Mayor, magkano? Kailangan may, yung sinasabi natin, may standard. Halimbawa, tigli 500 ng bawat isang konsyal. Halimbawa, may lumapit sa kanila medical assistance. Ibig sabihin, kung 10 na yon at pinagbigyan ng 10 konsyal, may 5,000 na yung medical assistance. Malaking tulong na yon. Malaki pa yung tulong na ibibigay ng Office of the Mayor. Malaki pang tulong yung sa Vice Mayor's Office. Ngayon, ang tanong, pwede ba yon na ang isang tao ay lahat ng halimbawa kukuha ng assistance, pwede ba yon na lahat di ba pipirma ka kasi mag-RER ka di ba pipirma ka doon sa reimbursement, pwede ba yon na isang tao lang mag-RER? Sa kasalukuyang setup kasi lahat ng donations nandoon doon sa Office of the Mayor. Okay. Yun yung aming binigyan ng pagkakataong mapag-aralan kasi marami yung mga lumalapit sa DSWD, sa Ospital ng Kabuyaw, sa RHU1, sa RHU2 na sa tingin namin mas maganda kung yun mismo ang magiging ahensya ng pamahalaan na siyang tututo. Kasi sila yung nakakaalam kung ano talaga yung tunay na katatayuan ng mga mamamayan. Lalo na yung CSWD. Kasi sila yung talagang nasa field. Okay. Sila yung mga nakakasama ng tao. Alam nila yung mas pangangailangan. Kaya ang isa sa pinag-aaralan ng sanggunian ngayon ay imbis sa Office of the Mayor na sa matagal na panahon doon at yun ang setup. Bakit din natin i-devolve? Kasi total, nasa local government code, na-devolve naman sa DSWD na yung functions At kasama yung sa mandato nila. Kaya yun ang isa sa pinaglalaban natin, na bukod dun sa maibigay sa DSWD, maipakita rin sa ating mga kababayan paano rin ipinamimigay at ano yung pamamaraan, ano yung guidelines para ipamigay ito. Kasi kailangan mong paliwanag sa tao. Itong pera ng taong bayan, na tayo pare-pareho ang nagbibigay, dapat makita naman natin. Ako, personally, nagbibigay ako. May share ako dun sa tayo lahat, di ba? Gusto ko makita paano ito ginagastos, responsable ba at maayos. Attorney, ibig niyo po sabihin, given po tayo ng 90 days na para ma-revise yun. Sa tingin niyo po ngayon, masasagad po ba natin yung 90 days na yun? Sa tingin ko, hindi naman. Opo. Sa tingin ko, hindi. Question lang din po dahil may mga nabalitaan tayo na meron po mga job orders na natanggal. Ito po daw budget na binibigay sa senior na dati ay 500, naging ganito, naging 200, dati na 300, naging 100. Ano po ba yung, bakit po ganon? Yun yung isa sa mga pagkakamali na kumakalat. Ano? Opo. Kasi alam mo, pagka ang budget ay hindi pa napapagtibay, sabi ng local government code, pati ng implementing rules, hindi, yung hindi ibig sabihin na hindi aprobado yung budget, wala ka nang pwedeng galawin. Tama. Hindi ka na pwedeng kumilos. Sarado na yung gobyerno. Hindi yon. Kasi ang mismong batas ang nagpuno nung kakulangan na yon. Magsabi ng batas, pag hindi pa napapagtibay, on January 1, reenacted yung budget. So, ibig sabihin, lahat ng mga serbisyo na inaasahan ng mga tao, magpapatuloy yon habang nagde-deliberate ang sanggunian. So, hindi mali yung conception na hindi pa approve ang budget ay wala mo nagagastusin. Parang nililigaw natin yung mga kababayan natin doon. So, ibig sabihin, meron talagang pwedeng gastusin. Bakit hindi ginagastos? Kasi alam mo na, may mga dynamics kasi ng politika na hindi na rin siyempre natin may ilalagay doon sa Pero ako, sa pananaw ko, bilang ikaw ang ehekutibo, nasa iyo ang disposal Nasa iyo ang desisyon, nasa iyo ang diskarte. Kasi alam mo kung paano galawin, yung mga bagay na dapat galawin, ayusin mo yung dapat ayusin. Ngayon, kung gano'n ang ginagawa, naging 100 sa mga pangkaraniwang mamamayan, samantalang 200 baka mo sa senior citizen,
Yun ay diskresyon nung ehekutibo. Opo. Ngayon, sinabi namin nung nakaraan, dahil nga daw kulang yung pambili ng gamot. O nagpatibay ang sanggunian ng 2 million. Kasi ang gusto natin nung umpisa pa lang, saan napapunta yung 58 million? Sa loob ng isang taon, naka-allocate siya, pero November pa lang, ubus na. So, yun yung mga katanungan na obligasyon at katungkulan natin na ipaliwanag sa ating mga kababayan. Hindi yung gagawa ka ng discarding, hindi nyo pinagtitibay yung budget. O sige, ituturo ko yung mga konsihal na hindi nagpapatibay dahil kayo ang lumalabas na may parang nung before Christmas, nag-i-issue dyan ay hinarang ng sangguniang panlungsod ang bonus ng... Ayun ang isang napakalaking issue. Hindi namin hinaharang yun. Nililinaw natin kasi sa napapapunta, ang pagkakaiba kasi ngayon, tama ka din, Kuya Risa, inuulit ko lang yung kanina. Ginigit na nung sangguniang panlungsod yung karapatan at yung kapangyarihan niya na mandated ng batas natin. Kasi nung matagal na panahon, hindi po. Tama so, parang walang mali din yung sinasabi na mas mataas na daw ang sanggunian ngayon. Kasi may mga ganun eh. Mas mataas daw ang sanggunian sa mayor. Hindi. Pantay ngayon. Sabihin, kung ano man ang gusto ng mayor, pinag-aaralan ng sanggunian. Kung ano ang gusto ng sanggunian, may karapatan din pag-aaral ng mayor. Yun ang check and balance. Sinasabi ng ating batas. At yun yung pagkakataon natin, lalo na sa atin, sa mga kababayan sa Kabuyaw, na malaman, and I appreciate yung ginagawa ng Channel 6 sa ating mga sesyon. Kasi isang malaking medium to para ipaalam sa tao na kung ano man yung kumakalat, hindi po yun totoo, eto po yun, panoorin nyo. Malaman at makialam kayo. Opo. Kuya Chris and mga kasandigan, Attorney Leif, matagal ko na pong kilala si Attorney Leif. Alam ko yan eh. Talaga mapagbigay. No? Madaming sasakyan yan. Ito kasi, hot na hot lang kasi yung issue na pinag-uusapan po. Hot na hot po yung issue na pinag-uusapan at may kumakalat na balita, alegasyon na kaya daw po hinaharang yung budget ay humihingi daw po ang mga konsehal ng tigo 150,000 buwan-buwan at ng tig-tig isang sasakyan. Iyon po ay gusto kong sagutin sa lagin ng ating Attorney Leif dahil alam ko po madami siyang sasakyan. Hindi, yun na nga yung nakakalungkot kasi alam natin yung politika, kung ano yung sa side mo, yun yung sasabihin mo. At kung may naniniwala sa iyo mga tao at madaling maniwala sa iyo, tatanggapin na nilang gospel truth kung ano man ang sinasabi mo. Pero ito yung pagkakataon ko, lagi ko naman ito sinasabi sa ating mga kababayan, hindi kami humihingi ng sasakyan. Lalong hindi kami humihingi ng pera. Sabi ko, saan nanggaling yun? Ako, alam ko madumi ang politika, pero huwag naman nating ilagay doon sa pinakamababang level na gano'n. Nababatuhin mo kami ng putik. Dahil kung ano man yung kagustuhan mo, hindi mo na nakukuha. Pagtulungan natin itong dynamics ng politika, di ba? Ngayon, may pagkakataon tayong makita at malaman. Sa matagal na panahon, mula nung ako'y unang naupo, lagi akong humihingi ng mga dokumento kagaya doon sa donations. Sabi ko, ipakita niyo sa amin saan napapunta ito. No? Yung nakarang sesyon, kung napanood ng ating mga kababayan kahapon, di ba, naatado. Nahihimay natin. Ngayon, kung sa tingin ng sanggunian, hindi karapat-dapat to, bawasan. At idagdag sa mas kapakipakinabang na bagay, sabi nga ng isang kasama natin konsehal, si Konsehal Sani Aguilio, isa sa kanyang alikay, nagmalapit sa kanyang damdamin, kalusugan, karunungan, kabuhayan, KKK, kasi yun ang dapat natin ipaglaban. Tama. At kung meron mang mababawas no sa budget, I'm sorry, kung meron mababawas, hindi naman siguro masama yun. Dahil in the first place, hindi naman yung pera ng tao mismo. Yun ay pera ng taong bayan na pinagkakatiwala lang sa kanya para pangasiwaan. Ilalagay natin yon sa mas kapakipakinabang na bagay na sa tingin na sanggunian, mas marami tayo mapaglilingkuran na kababayan. Pero yung kagaya na sinabi mo, Konsehal Danica, na naririnig natin, nakakalungkot yun kasi pinasasaktan din kami. Ngayon, dahil nga dito sa ginagawa natin na ipapalabas, ipapaliwanag ngayon natin na hindi totoo yun. Ito lang talaga ang gusto natin ipakita. Ngayon, kung di man nakukuha ng mga gusto, mga tao na may masamang hangarin para sirain kami, alam ko sa bandang dulo, yung katotohanan naman ang lalabas. Na hindi namin ito ginagawa para lang sa sarili namin, para kami magkapera, para kami magkakotse. At naniniwala ako na darating talaga yung panahon na
maliliwanagan din yung ating mga kababayan, maging yung mga nagkakalat ng ganong malisyosong balita. Opo. Bakit natin ginagawa? Para naman po sa nag-iisip, hindi naman po talaga maniniwala. Sasabi ko nga kanina, yung grupo ninyo, may mga kotse naman kayo, bakit naman gagawin po? Meron daw isang konsyal nga dyan, hindi na malaman kung ano sasakyan pagising sa Opo, umaga. kung anong gagamitin At niya. saka for the record, kasi nung mga karang panunungkulan ko, itong 2010 and 2013, yung sinasabi mo Kuya Chris na ibabahagi sa mga konsehal yung kung ano mang CDF o per barrel, kung ano man tawagin, hindi po ako nakatanggap o tumanggap nun. Noong nakaraang 3 taon na ako nanunungkulan. Dahil hindi ko alam kung anong dahilan nila, kung bakit nila binigay. Ngayon, ang kapalit, sabi doon, ang isa pang kumakalat, ako daw ay tuligsa ng tuligsa, ako daw ay himay ng himay, wala naman daw akong proyekto. Sabi ko, may proyekto ako, pero ang ginagamit ko, yung sarili kong kinikita. Sarili kong sweldo, ibinabahagi ko sa ating mga kababayan. At yun ang mga ipinagmamalaki ko. Sabi nga ng isa namin kasamaang konsehal, ang ipinagmamalaki nung iba na may kontrol at hawak ng pondo, ipinagmamalaki na lang sila ang may gawa noon. Pero sabi naman nung isa namin kasama konsehal, ito ibibigay ko sa iyo. Kahit ito 100 piso, ito'y galing sa bulsa ko. Diba? Mas may pagmamalaki. Opo. At sinasabi ko nga po sa ating mga kababayan na ang ginagawa niyo po dyan, sabi ko nga, ako nakapunta ho isang araw dyan sa Mamatid at isang araw nandyan po ako sa May Banlek. Sinasabi ko sa ating mga kababayan, natutuwa ba kayo? Napapanood yung session? Ay, oo, kasi nagiging interesante. Tinitingnan namin kung sino yung hindi nagsasalitang konsyel. Ibig sabihin nila, tinitingnan nila, parang ginagraduhan nila. Ginagraduhan nila. At kung ano sasabihin nito, nananabik sila na pag tumayo itong isang konsyel na ito, ay ano sasabihin? Ano kayo sasabihin ni Doc Benji? Ito na si Attorney Leif na. At saka kung matatandaan nyo, makasingit lang. Yung 6 na pinalad na manalong konsyel, si Konsyel Tuti, Konsyel Junjun, Konsyel Sani, si Doc Benji, si Konsyel Ting Alimagno, tsaka ako. Ang sinisigaw namin nung tayo ay umaharap sa mga kababayan natin. Pag nabigyan nyo kami ng pagkakataon at napagtiwalaan nyo kami, yan ang isa sa pinangako namin. Hihimayin natin yung pamamaraan ng paggastos ng ating salaping bayan. Diba? Ngayon, ginaganapan natin dahil sa paniniwala nila na tapos sinasabi nga nung iba na natutuwa sila. Ina-appreciate nila yung ginagawa natin. Naniniwala talaga ako na yung pagbabago kasi naiintindihan ko, mahirap talaga yan. Diba? Kasi parang lagi ka mag-resist ng change Pero pag nakita mo na yung halaga at yung silbi ng pagbabagong ipinapakilala natin, tingin ko maraming tao naman natatanggap ng ginagawa natin. May chismis na kumalat na pinakain daw kayo? In-invite daw kayo para mapag-usapan na yung budget na yan. Nung that was January 6, yung unang flag ceremony ng May katotohanan. Yung birthday ni admin, si Attorney Dizon. Doon kami kumain sa opisina ni Attorney Dizon. Ngayon, siyempre, nung unang flag ceremony, doon kaming 6 na konsehal. Doon si Mayor. At siyempre, yung aking si Boy Talakitok. Si Boy Talakitok, ang aking source sa City Hall. Pumunta kami. Ayon sa kanyang report sa akin, ang sabi ni Boy Talakitok ay kayo daw ay ayos na, nagkasyunduan na naman. At sabi ni Boy Talakitok ay kaya nung session ay nag-abang ang mga tao dahil ang sabi, ayos na, nagkasyunduan na. Yan ay chismis doon sa kanila. Isa lang naman ang naging mensahe namin kay Mayor. Kung magkakasundo tayo, pero kailangan natin ganapin yung katungkulan natin ng bawat isa. At sinabi naman ni Mayor, pinaliwanag niya, ito yung budget niya, pinaliwanag niya kung bakit ganito. Tinanggap naman namin yung paliwanag niya. Pero siyempre, ito na nga yung lagi ko sinasabi na pagkakataon na nasa gunian, na igiit yung kapangyarihan niya na nakasaad sa ating batas. Sabi ko, Mayor, palang masama, sabihin mo sa amin kung ano yung pananaw mo, kami, magsasalita din kami sa sesyon. Kung ano yung aming pananaw. Pero alam mo, attorney, magpasalamat siya. At may mga konsyal na nagtatrabaho para masuri ang ating budget. Kasi later on, baka syempre, mamroblema siya. Kasi last term ng ating punong lungsod, syempre, magki-clearance siya. At tapos mas maganda ngayon pa lang na itatama na yung mga mali natin. At ang tagal pa ho ng politikahan. Sabi ko nga, ngayon ho magkakakampi kayo sa bandang huli. Kayo ho maglalaban-laban yung mga yan. Halimbawa,
magkakalaban noon, pero sa susunod na election, kayo pala magkakakampi. Ang haba ho ng ang haba ng, alam ko, may mga kakandidato ng mayor na lutang na sa lungsod ng Cabuyao. Mismong kausap ko na at sabi niya ay nagdeklara na nga rin daw, pareho sila ay nagdeklara na lalaban silang mayor. At natatawa naman ako sapagkat as early today ay nakakonsentrate na sila sa susunod na kampanya. Ngayon, given the fact, ganyan ang mga Pilipino, ganyan ang mga politiko, kaya late ang tinitignan lagi pagkatapos ng isang eleksyon, ay ang susunod na eleksyon. Ngayon, sabi ko kanina, magpasalamat si Mayor Jimenez dahil may mga konsyal na nagiging katuwang niya, ay oo nga pwede palang lakihan yung budget sa CSWD. Ay pwede palang ganun ang gawin natin. Bakit? Dapat positibo ang pananaw ng isang ehekutibo. Kasi nung panahon ni Governor Lazaro, dumadaan din kami sa butas ng Corayon sa Sangguniang Panlalawigan. At bawat isa sa amin, totoo po yun, ay dinidepensa po namin ang aming budget sa bawat opisina. Ay pinatatawag po kami ng Sanggunian, kami po mga department head, provincial administrator. Ako po bilang provincial information officer noon ay tinanong ako ng dating bukal na ngayon ni Congressman Benji Agaraw, bakit kailangan mo ang budget ng ganito sa PIO? Kasi po may mga bibilhin ako equipment, ganito po ang pananaw ko ngayon, ganito pong panahon na ito po ang sana namin plano. And then, kasunod ko po doon, pinatawag ko yung provincial agriculturist, bakit ganito kalaki ang budget mo, ano ba ang bibilhin natin, nagkakaroon ng check and balance. At nalalaman din po ng Sanggunian, ay talaga pala mahalaga to. At nalalaman din ng punong ehekutibo, alin ba ang priority ng ating paglilingkuran. Kaya sa lungsod ng Cabuyao, alam mo, natutuwa ako, may kinainan po ako sa may pulo. Sabi, di ba ho kayo si Chris Sanji? Opo, ang galing ng ginagawa niyo sa cable, magkano ang binabayad ng Sanggunian dyan? Sabi ko, wala nga ang binabayad hindi nga ako napapamerienda niya po yan binibiro ko lang. Pero ang laking bagay ng ginagawa natin sa cable TV. At dahil nga dyan, alam mo, attorney, ay susunod na po dyan, yung session po ng Santa Rosa at yung pong session ng Binyang ay mapapanood na rin natin sa Laguna TV. So, ibig sabihin, pwede palang ganun Pwede palang makita natin ang ating mga ibinoto na naglilingkod sa ating bayan kung paano sila magsalita. Karapat-dapat ba sila maging konsyal? Naging konsyal ba sila dahil malaki ang kanila o sila'y pogi o sila ay namudmud ng pera na nakalang election? Ganun lang Nagbubutas ba sila? Nagbubutas pa sila? Nagte-text lang sila. Ay, kita nyo. Mismo senador nagke-Candy Crush nung laro nung... May mga ganun. At nakikita yan ng mata ng ating mga kababayan. Wow, ito pala konsyal ko. Ito pala si Junjun Batallones. Yung mga tinatanong ito pala si Ting Alimagno. Akala ko nung una hindi nagsasalita dahil tahimik. Akala ko nung una itong si Doc Benji del Rosario ay hindi pala imik. Ibig sabihin ang mga doktor alam niyo naman tahimik yung mga yan ang gusto nga niya makayan lagi naka-face mask nag-o-opera para maraming pera na biro lang po Doc. Pero nakikita ko isa po siya sa masigasig na nag-aano ng ating lungsod sa Cabuyao. At si attorney naman, bilang siya abogado, nagkakaroon ng knowledge ng taong bayan. Ito ang batas. Para natututo yung mga kasama niya At kaya nga, sabi ko nga, Consyal Danica, ang kagandahan dito, ang ating presiding officer ay abogado. So, may abogado sa council, ang ating presiding officer ay nagsasite din siya na ang batas ay ganito. At nakakatuwa sapagkat nabibigyan lahat ng puntos at nababalansin ng tama. Di ba, attorney? Tama yun. At malaking bagay yung judicious na pagpipreside. Kasi ang maganda doon, nabibigyan ng lahat ng konsihal ng pantay na pagkakataon na magpahayag na kung ano yung sa kanilang tingin ay yung posisyon niya doon sa issue na yun, lalo doon sa pinag-uusapan nating budget. At doon nakaraan nga, di ba, napanood nga ng mga kababayan natin, yung COA audit report, yung statement of income, yung mga proposed income na dapat na target. Ang target kasi originally ng City of Cabuyao is 1.267 million. Mamaya, billion. Abangan na nila yung part 2 yung part 2. So, mapapanood niyo po ito, yung part 1 mula alas 6. Ang kasunod po nito yung part 2. Mga 8:30 ng gabi. Part 2. Alam ko magpupuyat kayo kasi tinitingnan nyo. Bilang mga taga-Cabuyao, kung ako man taga-Cabuyao, babantayan ko. Kasi kapakanan ko pinag-uusapan dito
bilang isang kabuyenyo bawa, paano pa ako makakahingi ng tulong? Inuubo na ako ng inuubo dito. Ako po may sakit na TB. Paano pa ako hihingi ng tulong dito? Mga konsyel naman, mga in-appoint naman, pag nagpunta ka doon, tataboy ka sa mayor's office. Ha? Pagka merong mga ibang konsyel dyan, i-approach mo, kunwari may kausap sa cellphone, sabay sakay ng sasakyan. Tapos tumutunog yung cellphone niya. Nagbabibrate naman. Ibig sabihin, wala kausap. May mga ganyan, lagi nagmamadali, paluwas. Ano ba ang commitment nyo sa taong bayan? Yan ang sinasabi ko sa mga konsyel sa mga vice mayor, sa mayor. Ano ba ang commitment natin sa ating taong bayan? Ito'y city, ito'y bayan, ito'y lungsod. Na nung tayo nangangampanya, punta po kayo sa opisina, laging lang. Pero pag nanalo na kayo, kapag ka naandyan na kayo sa posisyon na yan, nag-ceremony lang, di pa magawang umattend. O kaya wala po, umalis, tulog. Hindi, sabihin, pag tinanong sa opisina, ang mga sekretarya, nakasimangot pa. Doon pa nagmamanicure. May mga video ako pakikita, tandaan niyo, sa mga lungsod na pinuntahan ko dito. Doon nagmamanicure, at tapos may lunch break pa na nagsungit pa yung isang sekretary diyan Kung hindi ko lang barkada yung talaga papalabas ko ngayon. Papakita ko muna doon sa kumpare ko. May mga ganyang sitwasyon. Meron naman nakakatuwa. Meron mga approachable ng staff. Ay sir, kunin po namin yung number niya, babalikan po namin kayo ng tawag. Yung pong request nyo, bakit po ba? Ano bang concern ng pagpunta nyo dito? Wala, titingnan lang namin kung nagtatrabaho si Kunsyal. Pero may mga instance na nagtatago ang mga politiko. Kung minsan di mo rin sila masisi. Dahil yung iba, inaabuso na yung... Ginagawa kasing trabaho nung iba na nandyan siya ngayon, next week nandyan ulit siya. Ang sinasabi ko naman dito, kumandidato ka Gusto mo magpaloko sa tao Hindi na magpaloko. Ibig sabihin nilolokohin ka na, pengi naman ganyan. Di bigyan mo 50. Alam mo naman kung sino nagsasabi ng totoo at hindi. Yan naman mga nako, nung panahon ni Administrator Boy Opinia, magaling si Sir Boy na administrator gawa ng mismong siya, may nagsusulisit sa kanya. Pero alam na niya kung anong pitaka ang bubunutin niya. minsan daw magpapaloko ka na lang din sa tao. Well, kung gusto mo maging ganyan, yan ang politika ang pasukin mo. Kaya alam ko naman, nagpapaloko ka rin sa barangay. Okay, attorney, malilimit ang pasyal mo at ang natin dito sa ating TV station. Pero walang kinalaman na to sa ating session sa budget dahil yung ating mga kababayan, yung ating libo-libong subscribers ng Royal Cable, ng Laguna TV6, nangangailangan din po sila ng legal advice, ng isang abogado na, yun po, sinasabi po namin na, popost na po namin to, na starting February, mapapanood po natin yung ating attorney, si Attorney Leif, para po magbigay ng payong legal. Ang unang tanong dito ay tungkol agad sa paboritong itanong ni Danica kasi meron tanong Ang tanong niya ano daw pinagkaiba ng legal separation sa diborsyo. Hindi pa kinakasal to, diborsyo na. Ano po katagal ba ang proseso? Meron po bang expiration date ang marriage? Tapos na tayo sa Tapos na tayo sa doon naman tayo sa pagpapayo natin ng legal. Okay, sige. Okay. Ano po bang malaking ang kinaibahan ng legal separation and divorce? Well, umpisa natin sa sa legal perspective. Sa divorce, sa point of view ng Pilipinas, hindi pa kinikilala ang divorce sa Pilipinas. Ang kinikilala sa atin is yung relative form ng divorce, which is annulment. So, yung annulment, may mga grounds tayo, provided yun under Section 45 ng Family Code. Andun yung mga grounds, makikita ng ating mga kababayan. Yung annulment kasi, ang sinasabi ng batas doon, pagka may mga basihan na naka-enumerate doon, na meron ka na existing doon sa time ng marriage, pwede ka mag-file ng annulment. Yun yung divorce na kinikilala sa atin sa Pilipinas, relative form of divorce. Pero yung divorce per se, na mismong maghihiwalay due to difference, yung mga simpleng differences lang, irreconcilable ba, yung mga ganun lang. Wala pa yung ganun. Although, nagkakaroon na ng mainit na usapin yan sa Kongreso. Kasi ang pinakamadaling pamamaraan para ikaw ay makaligtas daw o makalabas sa isang sitwasyon na pag magkasama hindi na rin naman na mag-e-epekto, mas magaling daw divorce. Pero tingin ko marami pang dadaan ng obstacles yan sa Kongreso. Ang legal separation naman, pinagkaiba niya sa annulment and divorce is naghiwalay lang kayo legally as the term connotes.
Ibig sabihin, yung marriage is still existing. Alin dun sa annulment and divorce, yung would allow you to marry again? Pareho siya. Parehas. Ang pamamaraan lang ang mahirap, yung proseso. Kasi sa annulment, kailangan Ano pinakamabilis na paraan? Kailangan mo pa mag-establish ng ng grounds. Yung annulment is, halimbawa, 18 to 21, walang parental consent. That's a ground for annulment. Okay. Yung unsound mind, that's a ground for annulment. At the time of the celebration of marriage, yung isa pa dyan, yung incurable sexually transmitted disease, ground for annulment din niya. Hinawahan mo kasi yung asawa mo. Naku, malaking kasalanan yon sa asawa. Yun yung mga magpa-file ka ng kaso sa husgado, patutunayan mo na may basihan sa annulment. Yung divorce kasi, pinadaling proseso yan. Yan yung mas mabilis. Kaya marami yung may gusto ng ganyang proseso. Kasi ipatunayan mo lang through evidence na meron na kayong hindi pagkakasundo. May mga madalas kayo nag-away through police reports, yung pananakit. Ayan, pwede na yun. Yun ang pinadaling pamamaraan. Pero yung mga simple lang na hindi ho ako makakatulog lakas ng humilik Pero alam nyo, tayo ay nasa Christian country. Talagang mahihirapan yan. Parang hindi ko lubos maisip na parang sa Amerika lang ko naririnig na may mga divorce na yan. Pero alam mo, Kuya Chris, sa isang banda kasi, tayo man ay isang Christian or Catholic na bansa, nag-i-evolve kasi yung mga tao Diba? Pati yung paniniwala, hindi na siya ganun ka-constricted. Sabihin, nagkakaroon na ng liberal approach sa pinaka-practical na pamamaraan. Pati yung simbahan ngayon, lumuluwag na rin yung kanyang doktrina. Pero not to the point naman na pati yung mga sa matagal ng immoral na pamamaraan, lalagay na. Sa ibang bansa, kagaya ng Amerika, marami din Kristiyano dyan. Pero legal ang divorce sa kanila. So, ang tingin ko sa pag-evolve ng tao, sa pagbabago ng henerasyon, darating yung panahon, matatanggap na unti-unti ng ating simbahan, pati ng ating mga kababayan, yung pamamaraan ng divorce, na maybe hindi ngayon, pero sa susunod tingin ko. At ang legal separation kasi, in contrast with annulment, magkakaroon lang kayo ng buhay na magkahiwalay, pero hindi na kayo pwedeng mag-asawa ulit. So, mas gugustuhin ng mga tao is divorce or annulment kung may plano pa silang magpakasal. Di ba po sa ibang bansa inaalaw yung same-sex marriage? Oo. Pero di ba Yun nga inihintay ko dito po yun Di ba katoliko rin siya? Bakit dito sa atin? Ano ba? Culture differences ba yun? Yun yung sinasabi ko na naging liberal na rin yung approach sa pamamahala. Kasi lagi nilang inihiwalay yung religious teachings doon sa civil rights. Magkaiba kasi ang religious rights at civil rights dito sa kanila Ibig sabihin, ang civil rights, yung in terms of property relations, sa pagkakaroon ng anak, hindi na nila nililimit doon sa religious beliefs Dahil ako, bilang isang tao, meron akong equal protection na may karapatan din akong mamili ko ano yung gusto ko. Yung pro-choice ang ginangyayari doon. Na siya naman pinapalaga ng simbahan. Kasi sa doktrina naman ng simbahan, ang pwede na magpakasal, isang lalaki at isang babae. At walang ibang doon. Ngayon, sa civil aspect nga, kaya nagkakaroon ng liberality doon kasi pareho-pareho tayong mga tao. Parang ang kinokorrelate nila yon doon sa kulay ng balat. Di ba dati may yung racial discrimination? Sabi, nag-i-evolve daw ngayon. So, dapat yung mga dating discrimination na ngayon itinatanggap na, ang susunod na step naman is yung equality naman sa sa sexual preferences at doon sa right mo naman na pakasalan kung sino yung gusto mo, lalaki man siya o babae. Pero ang sinasabi naman ng simbahan natin, kung ikaw man ay merong ibang sexual orientation, nire-respeto yon. Hindi ka naman para kondenahin kung ikaw ay may nasa third sex Pero yung isuppress mo na lang, yung desire na sa punto na debista naman ng batas, hindi dapat gano'n. So, nagka-clash ngayon yung doktrina ng simbahan at saka yung civil rights na ginigiit naman ng pamahalaan na ngayon sa Amerika nag-umpisa na nga. Pati nga di ba yung mga dating bawal ngayon, pwede na yung marijuana sa ibang bansa. Pinapayagan na rin. Pwede din bang maging legal siya dito? Depende sa Kongreso yun. Kasi yung Congress naman na naggawa ng batas na ginawang legal yung marijuana. Yung illegal yung marijuana pala. Ngayon, Kongreso lang din ang makakagawa kung gugustuhin nila na illegal, gawing legal na rin yung Pero siguro marami pang kailangan pag-usapan yun kasi dapat responsable yung paggagamit, control din yung environment. Kasi yung sa ibang bansa ginagamit siya bilang gamot
Upang tanggal yata ng sakit sa katawan, yung parang morphine siya eh. Ganun yung pamamaraan. So, kailangan natin siguro pag-aralan ng mabuti lahat ng mga susunod na mga panukalang batas na ipapasa natin dito sa ating bansa. Yeah, ang dami natin natutunan. Magkano ba ang magpa-anal? Hindi, I mean, more or less, ang tanong natin. Yun yung isa pang challenge ngayon, Kuya Cruz. Kasi sa sitwasyon ngayon, talagang napakamahal mag-file ng annulment. Kaya talaga dapat sinasabi ko rin sa mga magpapakasal bago sila magpakasal. Para may hint lang yung mga... Marami tayong mga kababayan na talagang gusto na talaga magpa-anal din. At ang dami na akong nagtatanong sa akin na, pare, paano ba, sino ba ang alam ko, mga kalahating milyon. Parang ayaw ko na magpa-anal, sabi niya. Tama ka doon, nasa ganun na yung pressure niya. Although hindi naman siya yung isang biglaan na ibabayad mo kasi may mga bayad dyan sa psychologist, sa psychiatrist, sa DSWD. I-review kasi nila lahat yan eh. Lahat yan may mga charges yan. Tapos kukuha ka pa ng dekapanilyang abogado, hindi naman mura yun. Kasi dapat mas magaling yung pagsasalansan ng argumento. So tama ka doon, ilang months? Talaga ng kalahating milyon. Attorney, mga ilang months? Yung sa tagal ng panahon, depende sa availability ng schedule ng husgado. Okay. Which is, on the average, umaabot siya ng 2 to 3 years. Okay. So, kasi sa dami din ng kaso, although may mga in-established may instance ba na nagpapa-anal sila tapos within period na habang tina-trial sila, nagkabalikan sila. Meron gano'n. Nare-rekindle yung past feelings and affections. Pero meron akong kaibigan na one time nagkwentuhan kami at sabugan luha niya sa akin because of the annulment. At siya, lalaki yun. Sa kagustuhan niya na maging malaya na yung babae, talagang pumayag siya. Nakita ko yung mga grounds eh. May psychological... yun pa pala ang isa pang ground. Kasi may annulment, legal separation, yung isa declaration of nullity. Yun yung siguro yung naging grounds ng isa. Psychological incapacity naman ang ground. Sa basis section, Article 34 yun ng family code. Talagang ginawan daw niya na paraan na magloko-lokohan siya tapos ipinasok siya sa mental para may certificate siya. Psychological. Kasi ang sabi ng batas, kung ikaw ay hindi na nasa katinuan, nung una pa lang kayo ikakasal, ibig sabihin, hindi mo rin kayang gampanan yung mga tungkulin bilang asawa. So, walang kasal na naganap. Paggamit ng droga, pwede ba yun? Oo. Kasama yun. Pareho siya maging grounds. Yung mga pananakit, paggamit ng drugs. Physical violence. Ngayon, sa Republic Act 9262, hindi lang siya limitado sa physical violence. Meron din tayong tinatawag na economic form of violence and abuse, yung hindi pagbibigay ng suporta, yung emotional, yung hindi ka man niya sinasaktan, pero yung sa salita niya, talagang nawawala na yung self-esteem, yung pagkatao mo. Yun yung mga bagong innovation ng batas na hindi na limitado sa physical violence yan. Mental, emotional, and economic. Pwede na rin grounds yan. Opo, paano po ang ebidensya nun? Ang dami kong tanong kasi nagpe-prepare na po ako. Hindi pa nga eh! Ba't nagpe-prepare na? Nagpe-prepare na sa annulment. Hindi, baka doon mapunta yung ipon mo ha. Okay, maraming salamat kay Attorney Leif Opiña. Alam mo, napaka-busy nitong taong to at maraming ginagawa to para sa niya mga kababayan sa lungsod ng Kabuyaw. Attorney, nasaya pagkakataon sa ating mga kababayan. Opo, ito yung isang magandang pagkakataon para kayo po ay imbitahan. Tama po si Kuya Chris, lagi na po tayong magkakasama-sama dito sa Channel 6 sa programa po na Opinyon at Batas. Gagawin na po nating regular po yung programa upang makatulong po sa ating mga kababayan. Kung kayo man po ay may katanungan, lahat ng patungkol po sa legal na issues na inyo pong kinasasadlakan ngayon, hindi na lang po ang bayan ng Kabuyaw ang ating matutulungan. Lahat po ng mga gusto pong sumangguni. Ito po ay libre. Kayo po ay huwag magkatubili na magpadala o paano ba ang pamamaraan, ipapaalam na lang sa atin. At sana po ay ipaalam sa iba pa ninyong mga kakilala itong programang ito upang kung sino man po na may agam-agam o may suliranin sa kanilang buhay, ito na po yung pagkakataon upang kahit paano sa maliit na pamamaraan ay makatulong po ako at mapakapagbigay po ako ng payo legal sa inyong lahat. So maraming salamat sa inyo, Kuya Chris, Ate Danica. Ate! Okay, salamat. Patuloy po tayo sa ating pagtulong, hindi lamang po bilang isang konsehal ng lungsod ng Kabuyaw, kundi bilang isa pong abogado na handa po tumulong sa ating mga kababayan. Salamat po, Attorney Leif Opiña. Yan po ang ating
kasanggang abogado. Legal advice ni Opinia, mapapanood po natin lagi dito sa Laguna TV6. Danica, final message bago tayo magtapos sa ating programa. Opo, maraming salamat ulit, Kuya Chris. Sa ating mga kasandigan, lagi po tayo manood ng Kasandigan Live po to. Every Tuesdays and Thursdays, 9 o'clock nagsisimula. Napakadami po natin matututunan dito. Napakadami pong guests na may ibabahagi sa atin. At maraming salamat po sa ating Attorney Leif Opinia. Lagi po natin siyang makakasama dito. Lagi tayong manood. At syempre ako pa rin po ang inyong umbrella friend. Sumama na dito Umbrella friend. Umbrella payong kaibigan. Okay, pareho kayong payong legal, payong ano. Ako naman payong umbrella. Pag ako, umbrella legal. Umbrella payong legal. Okay, ako po naman si Chris Sangi. Alam nyo, salamat po doon sa ating bagong segment na dumating yung ating teacher, si Ma'am Campbell. Dahil po may segment akong ginawa dito, yung My Teacher, My Guardian, My Teacher. Yun po yung pagkilala natin sa ating mga teachers sa buong lalawigan ng Laguna. At sila po yung inspirasyon sa ating mga kababayan. Sa ating pong Attorney Leif, tanong po sa payong legal at kwentuhan about sa kanilang session. Marami po, hindi lang po siya matatanong ko dito. Yung pong ibang konsel ay pina-schedule ko rin po dito from Binyang, from Calamba, ay pina-schedule ko po para makakwentuhan natin. Ano ba ginagawa niyo sa konseho? Ano ba mga bagong resolution na ipinapasok niyo para sa kapakanan ng ating mga kababayan? At dahil dyan, dahil laging ang session ng Kabuyaw ay nasa sa TV6, ang Binyan po at ang Santa Rosa ay susunod na mapapanood natin sa Laguna TV6. Ang mapapanood niyo po sa susunod na bahaging ito ay ang aking interview kay Mayor Lenlen Alonte ng lungsod ng Binyan at ang aking interview kay Vice Mayor Arnel Gomez ng lungsod ng Santa Rosa. Maraming salamat po sa lahat ng sumama sa akin dito sa Laguna TV6 sa Kasandigan ng Bayan. Sana po pagpatuloy po natin ang isang positibong pananaw sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Ako po yung lingkod si Chris Sangi. Pagpalain po tayo ng pong Mike Pan. May kwento ko sa inyo, may tatanong pala ako sa inyo. Dito po sa atin sa latest palang araw sa atin mga kasandigan ng bayan, dito pa rin sa Laguna TV. Pero dahil po dyan, dahil po kapistahan ng ating maraming salamat po. Ako po yung lingkod si Chris Sangi. Magandang umaga, pagpalain po ang nalagay ng Laguna.